Pinagtaksilan ng asawa at niloko ng matalik na kaibigan. Pinalayas ng biyenan sa gitna ng malakas na bagyo dahil lamang sa isang pamahiin. Tinawag nila akong malas. Humaharang daw sa kanilang yaman. Kaya't itinapon nila kaming mag-iina na parang mga sirang kagamitan. Pero nakalimutan nila ang pinakamahalagang aral. Huwag na huwag mong ilalagay sa alanganin ng isang ina. Kapag sad na ang luha, ang matitira na lang ay ang bagsik ng isang babaeng lalaban para sa kanyang mga anak. Aris, Mama Amparo, magpakasaya kayo ngayong gabi. Dahil bukas, sa pagsikat ng araw, babalik ang tunay na reyna ng tahanang ito para bawiin ang lahat. Kailangang mawala ang malas. Ang batang nasa tiyan niya, ang humaharang sa swerte ng pamilyang ito, kaya dapat siyang umalis bago maghating gabi. Narinig ko ang boses ni Mama Amparo mula sa sala. Malamig at matalim, tila humihiwa sa hangin. Walang sigawan, walang galit. Parang nag-uutos lang siya na itapon ng isang sirang appliances. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa kusina. Sa aking mga kamay ay ang mainit na bandehado ng pancit malabon, ang paborito ni Aris na niluto ko ng may pag-iingat at pagmamahal. Ang mga daliri ko ay puno ng maliliit na hiwa mula sa pagbalat ng hipon kaninang madaling araw. At ang bawat sahog na naroon ay binili ko mula sa naipon kong barya sa alkansya. Akala ko, sapat na ang hapunan na ito para ipagdiwang ang pagkapanalo ni Aris sa kanyang bagong proyekto. Isang tagumpay na hindi niya alam ay galing din sa huling ipon na ibinigay ko sa kanya ng palihim. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Siguro ay nagkakamali lang ako ng dinig. Siguro ay tungkol lang sa mga lumang muebles ang pinag-uusapan nila ng Feng Shui Master. Pilit kong inayos ang aking suot na duster. Pinunasan ng pawis sa noo at bitbit ang mabigat na bandehado. Lumabas ako ng kusina na may pilit na ngiti sa aking mga labi. Ang sala ay amoy mamahaling kandila at aircon. Ibang-iba sa init at amoy ng bawang na kumapit sa aking balat. Nakaupo si Aris sa sofa, hawak ang isang baso ng whiskey habang si Mama Amparo ay abala sa pagpapaypay gamit ang kanyang abaniko. Ang mukha ay nakasimangot na parang nakaamoy ng masangsang. Kain na tayo, mahal, bati ko. Inilapag ang pagkain sa gitna ng glass table na kumikinang sa linis. Nagluto ako ng espesyal para sa celebration mo. Tumingin si Aris sa pagkain, tapos ay tumingin sa akin. Walang kislap sa kanyang mga mata, walang gutom, kundi purong pandidiri. Tinakpan niya ang kanyang ilong at umurong palayo. Tila ba may nakita siyang nakakadiring insekto sa lamesa. Ano ba yan, binhari? Iritableng tanong niya. Ang boses ay puno ng paglait. Ang baho ng bagoong. Alam mo namang may bisita tayo, di ba? You make the whole penthouse smell like a wet market. Bumagsak ang balikat ko. Ang baho na tinutukoy niya ay ang amoy ng aking pagmamahal. Ang amoy ng 4 na oras na pagtayo ko sa kusina, kahit manas na ang aking mga paa dahil sa 7 buwang pagbubuntis. Pero Aris, paborito mo ito? Mahina kong sagot. Ang boses ko ay halos hindi makawala sa aking lalamunan. Dati, sabi mo, ito ang nagpapaalala sa'yo ng tahanan. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Crystal, ang kababata kong kaibigan. Suot ang isang hapit na pulang bestida at sapatos na mas mahal pa yata sa tuition ng kambal namin. Ang halimuyak ng kanyang pabango ay agad na sumapaw sa amoy ng aking niluto. Ang ngiti niya ay matamis, pero hindi umabot sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Hi, Tita Amparo. Hi, Aris. Masiglang bati ni Crystal na hindi ako tinapunan ng tingin. Lumapit siya kay Aris at iniabot ang isang maliit na kahon. Congratulations, love. I knew you could do it. Napako ang tingin ko sa relo na nasa loob ng kahon, isang Rolex.
Pamilyar sa akin ang resibo na nakasilip sa bag ni Crystal dahil nakita ko ang notification niyan sa cellphone ni Aris kagabi. Ang pera na dapat ay para sa panganganak ko ay naging regalo para sa kanya. Ang savings para sa emergency ng mga bata. Nasa pulso na ngayon ng asawa ko. Bigay ng babaeng tinuring kong kapatid. O Crystal Hija, bulalas ni Mama Amparo. Tumayo pa para yakapin ang babaeng ahas. Buti pa ikaw, dala mo ay swerte. Hindi tulad ng iba dyan, puro amoy ng kahirapan ang dala sa pamamahay ko. Dahan-dahang tumulo ang luha ko, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Nakita ko kung paano hawakan ni Aris ang bewang ni Crystal, natural at walang pag-aalinlangan. Sa harap ko mismo at sa harap ng litrato ng aming kasal na nakasabit pa sa dingding. Aris, tawag ko, nanginginig ang boses. Ang mga bata, naghihintay sila sa kwarto. Akala ko ba kakain tayo bilang pamilya? Tumayo si Mama Amparo at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng maluwag at rinig na rinig ang hagupit ng ulan at dagundong ng kulog sa labas. Kinuha niya ang isang malaking maleta na matagal na palang nakahanda sa gilid ng pinto. Ang maleta ko. Walang pamilya ang kakain ngayong gabi, kasama ang isang malas. Deklara ni Mama Amparo, sabay tulak ng maleta palabas ng pinto. Gumulong ito sa hallway at tumumba ng malakas. Sabi ng master, kapag hindi ka umalis ngayong gabi, babagsak ang kumpanya ni Aris. Ang batang nasa tiyan mo, yan ang sumisipsip ng lahat ng swerte namin. Tumingin ako kay Aris, naghahanap ng kakampi, ng asawa, ng ama ng aking mga anak. Aris, buntis ako, may bagyo sa labas, at ang kambal. Nilalagnat si Marco. Uminom lang si Aris ng whiskey, umiwas ng tingin, at nagsalita ng hindi tumitingin sa akin. Umuwi ka muna sa probinsya, Binhari. I need space. My career needs space. Sige na, kunin mo na ang mga bata. Baka mahawa pa ako sa sakit nila. Parang may nabasag sa loob ng dibdib ko. Mas maingay pa sa kulog sa labas. Hindi ang puso ko, dahil matagal na yung durog, kundi ang huling hibla ng aking respeto para sa kanya. Yumuko ako, hindi para umiyak, kundi para pulutin ang isang hipon na nalaglag mula sa bandehado. Pinunasan ko ito gamit ang aking palad. Sayang, pinaghirapan ko ito. Pumasok ako sa kwarto, ginising ang kambal na sina Marco at Maya. Mainit ang katawan ni Marco. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Aalis na tayo, anak. Bulong ko habang pinipigil ang hikbi. Walang tanong-tanong. Sumunod sila sa akin. Sanay na sa bigat ng atmosfera sa bahay na ito. Bago ako lumabas ng pinto, dinukot ko ang isang pulang sobre na nakasingit sa ilalim ng vase sa may entrance. Ito ang huling regalo ng nanay ko para sa emergency. Hindi ko alam na ang emergency na ito ay ang pagtatapos ng aking pagiging martir. Nakatayo si Aris, si Crystal at si Mama Amparo sa sala. Tila mga hurado na nanonood sa paglisan ng isang kriminal. Maghahawak kamay si Aris at Crystal, habang si Mama Amparo ay nakangisi na parang nanalo sa loto. Ganito na lang ba? Tanong ko. Ang boses ko ay paos pero buo. Tinitigan ko si Aris sa mata. Sinusubukang hanapin ang lalaking minahal ko noon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa'yo, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi siya sumagot. Hinalikan lang niya si Crystal sa pisngi na para bang wala ako doon. Tumalikod ako at hinawakan ng mahigpit ang maliliit na kamay ng aking mga anak. Habang humahakbang kami palabas, narinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto sa likuran namin, mabigat, pinal, at walang awa. Kasabay noon ang pagpunit ng kidlat sa langit, tila ba nakikisama ang kalikasan sa pagwawakas ng isang kabanata ng aking buhay. Nasa labas na kami, basang-basa. Walang masisilungan. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha, pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ko na mas maluwag huminga dito
sa gitna ng bagyo kaysa sa loob ng palasyong iyon na puno ng mga halimaw. Hinawakan ko ang aking tiyan at bumulong sa aking sarili. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng paniningil. Tumatagos hanggang sa buto ang lamig ng hangin. Bawat patak ng ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Pero mas masakit ang naramdaman ko nang makita ko ang panginginig ng aking mga anak. Yakap-yakap ko si Marco sa aking kanang bisig, habang ang kaliwang kamay ko ay mahigpit na hawak si Maya. Ang bigat ng aking tiyan ay tila isang angkla na humihila sa akin pababa sa bawat hakbang, pero hindi ako pwedeng tumigil. Wala ni isang taxi ang humihinto para sa isang buntis na basang-basa at may dalang-dalawang umiiyak na bata. Ang mga sasakyan ay dumadaan lang, nagwiwisik ng maruming tubig sa aming mga paa. Tila ba kami ay mga anino na hindi karapat-dapat mapansin. Mama, nasaan si Papa? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos matabunan ng ugong ng mga sasakyan. Bakit hindi siya sumama? Hindi ko masagot ang tanong ng isang inosenteng bata. Paano ko ipapaliwanag na ang tatay nila ay mas pinili ang hula ng isang estranghero kaysa sa sarili niyang dugo at laman? Naglalaro lang tayo, anak. Pagsisinungaling ko, kahit na ang lalamunan ko ay parang pinipiga. Hide and seek. Kailangan nating magtago muna. Biglang umungol si Marco. Hinawakan ko ang kanyang noo at halos mapaso ako sa init. Ang lagnat niya ay mas tumaas dahil sa lamig ng ulan. Takot ang gumapang sa aking dibdib. Takot na hindi para sa sarili ko, kundi para sa buhay ng aking anak. Wala akong choice. Kahit durog na ang pride ko, kailangan kong humingi ng tulong. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ko ang aking cellphone na nakabalot sa plastic. Dinial ko ang number ni Aris. Ring. Sagutin mo, parang awa mo na. Bulong ko sa hangin. Kahit para lang sa gamot ni Marco. Bumukas ang linya. Hello? Hindi boses ni Aris ang sumagot. Boses ito ng isang babaeng iritado. Boses ni Crystal. Crystal, si Binhari ito. Mabilis kong sabi. Lunok ang aking hiya. Please, ibigay mo kay Aris. Mataas ang lagnat ni Marco. Wala kaming masilungan. Kailangan ko lang ng kaunting pera para sa ospital. Narinig ko ang tawa ni Crystal sa kabilang linya, maikli at puno ng panghahamak. Binhari, ang kulit mo rin, no? Kakapaalis niyo lang nang hihingi ka na agad. Aris is currently taking a shower. Nagpapahinga siya mula sa stress na binigay mo. Crystal, anak niya ito. Nilalagnat ang bata. Sigaw ko. Hindi ko na mapigilan ang garalgal sa aking boses. Huwag kang umarte, Binhari. Sagot niya ng may diin. Kung talagang magaling kang ina, may naitabi kang pera. Huwag mong gamitin ang mga bata para makabalik dito. Don't call us again. Tuut. Pinatayan niya ako ng telepono. Napatingin ako sa screen ng cellphone na unti-unting namatay dahil sa low battery. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang taong pinakasalan ko at ang kaibigang pinagkatiwalaan ko ay parehong hinayaan kaming mamatay sa lamig. Wala kaming ibang napuntahan kundi ang isang saradong tindahan sa gilid ng kalsada. May maliit na bubong ito na sapat lang para hindi kami direktang mabasa, pero ang sahig ay semento at malamig. Umupo ako sa isang karton na nakita ko. Hila-hila ang mga bata palapit sa akin para mainitan sila ng katawan ko. Hinubad ko ang aking manipis na cardigan at ibinalot kay Marco. Mama, nilalamig ako. Mahinang daing ni Marco. Hinakap ko silang dalawa ng mahigpit kahit nanginginig ang aking mga labi at kahit tumutulo ang luha ko kasabay ng ulan. Nagsimula akong humuni. Isang lumang uyayi na kinakanta sa akin ni nanay noong bata pa ako. Matulog ka na. Bunso kong sinta. Ang boses ko ay basag, pero ito lang ang maibibigay ko sa kanila ngayon. Wala akong bahay, wala akong pera, wala akong asawa.
Pero mayroon akong boses para ipagheli sila at mayroon akong katawan para sandalan nila. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, iyon ang aking naging munting ilaw. Habang ipinipikit ko ang aking mga mata dahil sa pagod, isang matinding liwanag ang tumama sa aking muka. Nagmulat ako. May isang sasakyan na huminto sa tapat namin. Ang headlights nito ay humihiwa sa dilim. Napahawak ako ng mahigpit sa mga bata. Pulis ba ito na magpapaalis sa amin? O masasamang loob? Pero hindi ito ordinaryong sasakyan. Isa itong makintab at itim na luxury car. Ang uri ng sasakyan na hindi nababagay sa maruming kalsada ng Maynila. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likod. Inaasahan kong makita si Aris. Umaasa na baka tinablan siya ng konsensya. Pero hindi. Ang tumambad sa akin ay isang pamilyar na mukha. Isang matandang lalaki na may suot na salamin at formal na kasuotan. Tila hindi alintana ang bagyo sa labas, si Attorney Cruz, ang pinagkakatiwalaang abogado ng aking ina na 10 taon ko nang hindi nakikita. Tinitigan niya ako, ang basang-basa kong buhok, ang namumutla kong mga anak, at ang aking tiyan. Nakita ko ang pagdaan ng awa sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng isang determinadong ekspresyon. Bumukas ang pinto at mabilis na lumabas ang driver na may payong. Agad siyang lumapit para payungan kami. Attorney, tawag ko, halos hindi makapaniwala. Ma'am Binhari, bati ni Attorney Cruz, ang boses niya ay seryoso at puno ng respeto, isang bagay na matagal ko nang hindi naririnig. Ipinadala ako ng iyong ina. Matagal na siyang naghihintay sa pagkakataong ito. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Halika na, tapos na ang paghihirap mo. Oras na para ipaalala sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lupang tinatayuan nila. Sa sandaling iyon, habang iniaabot ko ang aking kamay, naramdaman kong hindi lang ako sumasakay sa isang kotse. Sumasakay ako sa isang bagong yugto ng aking buhay. Ang binhari na umiiyak sa gilid ng kalsada ay maiiwan na dito. Ang sasama kay Attorney Cruz ay ang babaeng handa ng maningil. Mula sa impyerno, parang inilipat ako bigla sa langit. Ang ingay ng bagyo at ang lamig ng semento ay napalitan ng katahimikan ng isang malawak na kwarto at init ng malambot na kumot. Nakahiga sina Marco at Maya sa isang malaking kama. Mahimbing na ang tulog matapos painumin ng gamot ng pribadong doktor na ipinatawag ni Attorney Cruz. Pinagmasdan ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Marco. Salamat sa Diyos. Bumaba na ang kanyang lagnat. Nasa isang safe house kami, isang pribadong villa sa isang tahimik na subdivision na pagmamayari ng pamilya ko. Pamilyang tinalikuran ko noon dahil pinili ko si Aris. Uminom ka muna, Ma'am Binhari. Inabot sa akin ni Attorney Cruz ang isang tasa ng mainit na tsa. Nakaupo siya sa tapat ko sa isang maliit na sala at sa gitna namin ay may isang makapal na brown envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero may halong lungkot. Pasensya na po kayo, attorney. Mahina kong sabi. Hinihipa ng tsaa para maibsan ang panginginig ng aking mga kamay. Nakaabala pa kami sa inyo ng ganitong oras. Umiling si Attorney Cruz. Hindi ka abala, Binhari. Matagal na kaming naghihintay ng iyong ina. Sa totoo lang, inaasahan na namin na mangyayari ito. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Binuksan niya ang envelope at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Mga papel na may tatak ng titulo ng lupa at mga kontrata. Ang akala ni Aris at ng kanyang ina, nabili nila ang penthouse na tinitirhan niyo dahil sa galing ni Aris sa negosyo. Panimula ni attorney. Pero ang totoo, ang penthouse na yon ay regalo ng iyong inang si Doña Diwa nung ikinasal kayo. Nakapangalan yon sa isang trust fund. Si Aris ay meron lamang rights of usufruct o karapatang gumamit basta't kasal kayo at nagsasama ng maayos. Nanlaki ang mga mata ko. Sa loob ng 10 taon, ipinamukha sa akin ni Aris na
Nakikitira lang ako sa bahay na pinaghirapan niya. Iyon pala, siya ang nakikitira sa bahay ko. May isang clause sa kontrata, binhari. Patuloy ni attorney, itinuro ang isang paragraph na may highlight na dilaw. Ang eviction clause. Kapag ikaw, ang benepisyaryo, ay pinalayas o pinilit na umalis sa bahay ng labag sa iyong kalooban, o kung ang kapakanan ng mga bata ay nalagay sa panganib, ang karapatan ni Aris na tumira doon ay agad na mawawalang bisa. Tila umiikot ang mundo ko. Lahat ng pang-aalipusta ni Mama Amparo, lahat ng kayabangan ni Aris, lahat iyon ay nakatayo sa pundasyong gawa sa buhangin. Kung pipirmahan mo ito ngayon, iniabot niya sa akin ang isang itim na ballpen. Sisimulan namin ang proseso. Sa loob ng 24 na oras, kailangan nilang lisanin ang penthouse. Kung hindi, puwersahan silang paaalisin ng mga awtoridad. At dahil nilabag ni Aris ang kasunduan, kailangan niyang ibalik ang lahat ng pondong inilagak ng iyong ina sa kumpanya niya. Tinitigan ko ang ballpen. Mabigat. Ito ang sandatang pwedeng dumurog sa buhay ni Aris, pero biglang pumasok sa isip ko ang mukha niya. Ang mukha ng lalaking minahal ko, ang ama ng aking mga anak. Attorney, nanginginig kong sabi. Saan sila pupulutin? Wala silang ibang bahay. At si Mama Amparo, matanda na siya. Baka pwedeng kausapin muna natin sila? Bumuntong hininga si Attorney Cruz. May kinuha siyang tablet mula sa kanyang bag at ipinakita sa akin ang isang video. Bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito. Mensahe ito mula sa iyong ina. Sa screen, lumabas ang mukha ni Mama Diwa. Mas matanda na siya kaysa sa huli naming pagkikita, pero nandoon pa rin ang tapang sa kanyang mga mata. Nasa ibang bansa siya, pero ramdam ko ang presensya niya sa kwartong ito. Binhari, anak, ang boses ni Mama ay matatag pero puno ng emosyon. Alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon. Iniisip mo na maging mabait. Iniisip mo na magpatawad. Pero tandaan mo ito, ang pagpapatawad sa taong hindi humihingi ng tawad at patuloy na nananakit sa iyo ay hindi kabaitan. Iyan ay katangahan. Napapikit ako. Tagos sa buto ang bawat salita. Pinalayas ka nila sa bagyo, anak. Muntik na nilang ipahamak ang mga apo ko dahil lang sa pamahiin at kasakiman. Kung hindi ka lalaban ngayon, tinuturuan mo ang mga anak mo na okay lang ang magpaapi. Ipakita mo sa kanila na ang nanay nila ay hindi basahan, kundi isang reyna. Pirmahan mo yan. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Namatay ang video. Nabalot ng katahimikan ng kwarto, tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang hilik ng mga bata ang naririnig. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang namamagang mga mata, ang maputlang labi, ang suot kong duster na kupas na. Naalala ko ang sinabi ni Crystal kanina sa telepono habang nagmamakaawa ako para sa gamot ng anak ko. Don't call us again. Naalala ko ang pagtataboy ni Aris habang nilalagnat ang anak niya. Hindi siya ama. Ang tunay na ama, hindi hahayaang mamatay sa lamig ang kanyang mga anak para lang sa sarili niyang kaginhawaan. Ang tunay na ama, hindi ipagpapalit ang gamot ng kanyang anak para sa isang mamahaling relo. Binalingan ko ng tingin ang aking mga anak sa kama. Si Marco na mahimbing na ang tulog at si Maya na nakahawak pa rin sa laylayan ng aking duster kahit tulog na. Tila takot na iwanan ko siya. Sila ang lakas ko. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matapang. Tama si nanay. Ang awa na ibibigay ko kay Aris ay magiging kutsilyo na sasaksak sa kinabukasan ng mga anak ko. Kung hindi ko puputulin ang sungay ng mga demonyo ngayon, babalik sila para saktan kami ulit. Kinuha ko ang ballpen. Mabigat ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang aking kamay. Ang panginginig ay napalitan na ng apoy. Isang apoy na nagmumula sa kaibuturan ng isang inang handang sunugin ang sino mang magtatangkang manakit
sa kanyang mga supling. Madiin kong isinulat ang aking pangalan sa ilalim ng dokumento, Binhari de los Reyes. Sa bawat guhit ng tinta, parang pinuputol ko ang tanikala na nagtali sa akin sa kanila ng 10 taon. Ang bawat letra ay isang paalam sa binharing martir, sa binharing tanga, sa binharing nagbubulag-bulagan. Tapos na, attorney, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Iniabot ko sa kanya ang papel na magpapabagsak sa kanilang mundo. Tinanggap ni Attorney Cruz ang dokumento at maingat na inilagay sa loob ng envelope. Tumango siya, bakas ang paghanga sa kanyang muka. Mabuti naman, Binhari, sabi niya sa mababang boses. Dahil may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo na siguradong magpapatibay ng loob mo. Tumingin siya sa akin ng diretso. Yung pondo na inilaan ng nanay mo para sa trust fund ng kambal, yung dapat ay para sa pag-aaral nila pagdating ng araw? Anong nangyari? Tanong ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Simot na, malamig na sagot ni attorney. Winaldas ni Aris, ginamit niya ang pera pambili ng isang condo unit sa Bonifacio Global City noong nakaraang buwan. At alam mo ba kung kanino nakapangalan ang titulo? Hindi na ako kailangang sumagot. Alam ko na. Kay Crystal, kumpirma ni attorney. Napakuyom ako ng kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa palad. Ninakawan niya ang sarili niyang mga anak para bigyan ng bahay ang babaeng sumira sa pamilya namin. Habang ako ay nagkukumahugang mag-budget para sa pagkain, sila ay nagpapakasasa sa perang para sa kinabukasan ni Marco at Maya. Kung may natitira pang awa sa puso ko kanina, namatay na yon sa sandaling ito. Wala nang luha, wala nang kirot. Ang natitira na lang ay ang pagnanais na makita silang lumuhod at magmakaawa. Tumingin si Attorney Cruz sa kanyang relo. 12:00 na ng hating gabi, anunsyo niya. Nagsimula na ang countdown. Ito na ang kanilang huling 24 na oras sa paraiso. Tumayo siya at tinapik ang aking balikat. Matulog ka na, Binhari. Mag-ipon ka ng lakas. Dahil bukas, maniningil na tayo. Humiga ako sa tabi ng aking mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Sa labas, tumigil na ang ulan. Tahimik na ang gabi. Pero alam ko, ang tunay na bagyo ay parating pa lang. At sa pagkakataong ito, ako ang magdadala nito sa kanila. Sumikat ang araw sa Maynila na tila walang nangyaring bagyo kagabi. Sa loob ng penthouse, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Pinapakintab ang mamahaling tiles na ngayon ay wala ng bahid ng putik o bakas ng pag-iyak. Para kina Aris at sa kanyang pamilya, ito ang umaga ng kanilang bagong simula. Isang simula na walang binhari, walang mga batang umiiyak, at walang malas. Si Crystal ang reyna ng umagang ito. Suot ang isang manipis na silk robe na pagmamay-ari ko dati na iniwan ko dahil hindi kasya sa maleta. Naglalakad-lakad siya sa sala habang nagtuturo sa mga kargador na ipinatawag niya. Ialis niyo yang sofa na yan, utos niya, habang hawak ang isang baso ng orange juice. Masyadong baduy ang kulay. Gusto ko ng white leather. At yung painting na yan sa dingding, pakitapon na rin. Ang painting na tinuturo niya ay ang family portrait namin. Ako, si Aris, at ang kambal noong first birthday nila. Walang pasubaling kinuha ito ng kargador at ibinaba. Nabasag ang salamin nito ng aksidenteng tumama sa kanto ng lamesa pero hindi man lang kumurap si Crystal. Sa halip ngumisi pa siya. Finally, bulong niya, sabay sipat sa kanyang bagong manicure. Malinis na rin ang view. Sa kabilang banda, si Mama Amparo ay nakaupo sa veranda. Kausap ang kanyang mga amigas sa telepono. Ang kanyang tawa ay matinis at puno ng pagmamayabang. Oo, Mars, umalis na siya. Pagmamalaki niya. Alam mo naman, kinailangan kong gumamit ng kamay na bakal. Mula nang mawala siya, gumaan ang pakiramdam ng bahay.
Ramdam ko na ang pagpasok ng swerte. Ang sabi ng Feng Shui Master, magtutuloy-tuloy na ang yaman ni Aris. Habang abala sila sa pagbubura ng aking alaala, si Aris naman ay nasa dining area, abala sa kanyang laptop. Nag-o-orchestra siya ng isang malaking party para mamayang gabi, ang kanyang freedom party. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa isang catering service. Yes, I want the most expensive package. Wagyu beef, lobsters at 10 bote ng inyong pinakamahal na champagne. Charge it to my credit card ending in 8899. May ilang segundong katahimikan bago kumunot ang noo ni Aris. Anong declined? Tumaas ang boses niya. Naagaw ang atensyon ni Crystal. Imposible yan. Platinum card yan. Check your system, baka sira ang machine nyo. Ibinaba niya ang telepono ng padabog. Mga bobo. Bulong niya. System error lang siguro dahil sa bagyo kagabi. Sinubukan niyang gamitin ang isa pang card para mag-book ng DJ transaction failed. Sinubukan niya ang pangatlo. Contact your bank. Namutla ng bahagya si Aris. Ang hindi niya alam. Sa mga oras na yon, sa isang opisina sa Makati, ang mga abogado ni Mama Diwa ay sunod-sunod na nagpapadala ng freeze order sa lahat ng kanyang assets dahil sa kasong isinampa namin kaninang madaling araw. Babe, may problema ba? Tanong ni Crystal. Lumapit at yumakap sa kanya mula sa likod. Wala. Mabilis na sagot ni Aris, itinatago ang kaba. Ayaw niyang mapahiya sa harap ng kanyang troso. May glitch lang daw ang bangko. I'll just withdraw cash later. Don't worry. Tuloy ang party. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isang tahimik na eksena sa kusina. Si Manang Luring, ang kasambahay na 5 taon ko nang kasama, ay pasikretong pinulot ang punit na litrato namin ng kambal mula sa basurahan. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang apron at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Tumulo ang luha niya, pero mabilis niya itong pinahid ng marinig ang yabag ng takong ni Crystal. Manang, ano pang tinutunganga mo dyan? Bulyaw ni Crystal. Ihanda mo na ang mga wine glasses. Darating na ang mga bisita mamaya. Opo, ma'am. Sagot ni Manang, nakayuko. Sa isip niya, magpakasaya ka ngayon, bruha ka. Bilog ang mundo. Tanghali na nang may dumating na delivery. Hindi ito pagkain, kundi isang courier mula sa isang law firm. Si Crystal ang tumanggap dahil nasa banyo si Aris, isang puting envelope na may markang urgent. Binuksan ito ni Crystal at binasa ang nilalaman. Notice to vacate at cease and desist order. To Mr. Aris de los Reyes, you are hereby ordered to vacate the premises within 24 na oras upon receipt of this notice due to violation of the usufruct agreement. Nanlaki ang mga mata ni Crystal. Ang kamay niya ay nagsimulang manginig. 24 na oras. Ibig sabihin, mamayang gabi? Tumingin siya sa paligid, sa mga bagong furniture na in-order niya, sa marangyang buhay na kailan lang niya nakuha. Hindi niya hahayaang mawala ito. Nang lumabas si Aris mula sa banyo, mabilis na itinupi ni Crystal ang sulat at isiniksik ito sa ilalim ng sofa cushion. Sino yon, babe? Tanong ni Aris habang nagpapatuyo ng buhok. Wala. Pagsisinungaling ni Crystal, pilit na pinapatatag ang boses. Namali lang ng unit yung delivery boy. Magsimula na tayong mag-ayos. Gusto kong maging perfect ang gabi na to. Inisip ni Crystal na kaya niyang solusyonan ito bukas. Inisip niya na baka panakot lang ito ni Binhari. Ang hindi niya alam, ang oras ay hindi nakikiayon sa mga sinungaling. Sumapit ang gabi. Dumating ang mga bisita, mga kaibigan ni Aris na naroon lang dahil sa libreng alak. Malakas ang tugtog, umaapaw ang pagkain na binayaran ni Aris gamit ang huling cash na naitago niya sa cabinet. Si Mama Amparo ay nasa gitna ng sala. Sumasayaw kahit pilipit ang tuhod, lasing na sa champagne. Si Aris at Crystal ay magkayakap
nagtatawanan habang kinukunan sila ng litrato ng mga bisita. "Cheers to freedom!" Sigaw ni Aris, itinataas ang baso. "Cheers!" Sagot ng lahat. Sa eksaktong sandaling nagdikit ang mga baso, namatay ang lahat ng ilaw. Nabalot ng dilim ang buong penthouse. Namatay ang musika. Ang tanging naririnig ay ang gulat na singhap ng mga bisita at ang pagkabasag ng isang baso sa sahig. "Brownout?" Tanong ng isang bisita. "Sa ganitong klaseng kondo?" Biglang bumukas ang emergency speakers sa loob ng unit. Ang boses na lumabas doon ay hindi boses ng guard, kundi boses ng isang babae. Kalmado, malamig, at pamilyar na pamilyar kay Aris. "Magandang gabi, Aris. Magandang gabi, Crystal. Tapos na ang party." Kasunod noon ang tunog ng sirena ng pulis mula sa ibaba ng building na unti-unting lumalakas, papalapit sa kanilang huwad na paraiso. Nabalot ng kaguluhan ang madilim na penthouse. Ang mga bisita na kanina lang ay nagtatawanan at humihigop ng champagne ay nagsimula ng magbulungan at magbukas ng kanilang mga cellphone flashlight. Ang liwanag mula sa mga telepono ay lumikha ng nakakatakot na mga anino sa mukha ni Aris. Ang mukha ng isang taong unti-unting napapagtanto na tapos na ang palabas. "Anong kalokohan ito?" Sigaw ni Aris habang pilit na pinipindot ang intercom. "Security! Bakit namatay ang kuryente? At sino ang babaeng nagsalita sa speaker?" Bumukas ang pinto ng unit. Hindi mga kargador o electrician ang pumasok, kundi 4 na malalaking security guard ng building, kasama ang head ng admin. Seryoso ang kanilang mga mukha, walang bahid ng paggalang na nakasanayan ni Aris. "Sir Aris," sabi ng admin head sa matigas na tono, "kailangan niyo pong bumaba sa lobby ngayon din. May mga pulis na naghihintay sa inyo." "Pulis?" Singgit ni Mama Amparo, na muntik ng matapilok sa dilim. "Bakit? Dahil ba sa ingay ng party? Ang yayabang naman ng mga kapitbahay na yan." "Ma'am, sumunod na lang po kayo," sagot ng guard, sabay senyas sa mga bisita na lumabas na. "Tapos na po ang party. Please vacate the area." Napilitang bumaba sina Aris, Crystal at Mama Amparo. Sumakay sila sa elevator ng tahimik pero puno ng tensyon ng hangin. Si Crystal ay nanginginig. Alam niyang ang liham na itinago niya sa sofa ang dahilan nito. Si Aris naman ay nag-iisip ng palusot. Sigurado siyang may kinalaman ito sa bangko. Bumukas ang elevator sa ground floor. At doon, bumungad sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Ang lobby, na karaniwang tahimik at elegante, ay puno ng tao. Naroon ang mga kapitbahay na tsismosa, nakadungaw at nagbubulungan. Naroon ang mga pulis. At sa gitna ng lobby, nakatambak ang 12 ng itim na garbage bags. "Ano to?" tanong ni Aris, lumapit sa mga bag. "Sinong nagtambak ng basura dito?" Isang lalaki ang humakbang mula sa dilim. Si Attorney Cruz. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 sheriff. "Hindi yan basura, Mr. De Los Reyes," kalmadong sagot ni Attorney. "Gamit niyo yan, damit, sapatos, at mga personal na gamit na ipinaimpake namin sa mga staff kanina pang hapon habang abala kayo sa party." "How dare you!" sigaw ni Mama Amparo. Ang boses ay matinis na umaalingaw-ngaw sa buong lobby. "Ipakukulong ko kayo. Trespassing ito. Aris, tawagan mo ang abogado natin." "Wala kayong abogado, Mama Amparo," sagot ni Attorney Cruz, sabay taas ng hawak niyang folder. "At wala rin kayong bahay." Binuksan ni Attorney ang folder at binasa ang nilalaman ng malakas, sapat, para marinig ng lahat ng usisero. Ayon sa deed of usufruct na nilagdaan 10 taon na, ang nakakaraan, ang karapatan ni Aris De Los Reyes na tumira sa penthouse ay binabawi dahil sa gross violation of marital fidelity at endangerment of minors. Ang tunay na may-ari, ang Diwa Trust Fund, ay nag-issue na ng immediate eviction order.
Natigilan si Aris. Usufruct? Teka, akala ko, akala ko sa akin nakapangalan yon? Tumingin si Attorney Cruz kay Aris nang may halong awa at inis. Hindi ka nagbasa ng kontrata noong kasal nyo, Aris. Masyado kang nasilaw sa susi ng kotse at kondo, kaya pumirma ka lang. Ang akala mong pag-aari mo ay pinahiram lang sa'yo dahil asawa ka ni Binhari. Ngayong itinapon mo siya, itinapon mo rin ang karapatan mo. Hindi totoo yan, sigaw ni Crystal, sumisiksik sa braso ni Aris. Panakot lang yan ni Binhari. Nasaan ang babaeng yon? Harapin niya kami. Siguro ay nagtatago siya sa saya ng nanay niya dahil takot siya sa akin. Sa sandaling iyon, huminto ang isang makintab na itim na sasakyan sa tapat ng glass door ng lobby. Bumaba ang driver at mabilis na pinagbuksan ng pasahero sa likod. Lahat ay napatingin. Tumahimik ang mga nagbubulungan. Unang lumabas ang isang pares ng sapatos, hindi na ang tsinelas na luma na suot ko kagabi, kundi isang eleganteng beige heels. Sumunod ay ang paglabas ng isang babaeng suot, ang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang morenang balat. Ang kanyang buhok, na dating laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ay nakalugay na ngayon, maalon at mabango, sumasayaw sa hangin. Ako iyon. Si Binhari. Naglakad ako papasok ng lobby. Ang bawat hakbang ng takong ko sa marmol na sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Tok tok tok! Napanganga si Aris. Parang nakakita siya ng multo. Si Mama Amparo naman ay namutla. Tila inatake ng high blood pero pinipilit tumayo. Huminto ako sa tapat nila. 3 hakbang ang layo. Malapit, pero hindi maabot. Tiningnan ko sila mula ulo hanggang paa. Ang gusot na damit ni Aris, ang nagkalat na makeup ni Crystal, at ang nanginginig na mga kamay ni Mama Amparo. Binhari! Bulong ni Aris, tila hindi makapaniwala. Babe, let's talk. Umuwi na tayo sa taas. Pag-usapan na natin to. Akmang hahawakan niya ako sa braso, pero mabilis na humarang ang isang bodyguard. Wala na tayong pag-uusapan, Aris. Sagot ko. Ang boses ko ay mababa, kalmado, pero may bigat na dumadagan sa dibdib ng sino mang makarinig. Ang sabi mo kagabi, kailangan kong umalis. Dahil malas ako. Dahil ako ang humaharang sa swerte mo. Ngayon, umalis na ako. Maswerte ka na ba? Namutla si Aris sa tanong ko. Bumuka ang kanyang bibig para sumagot. Pero walang lumabas na salita. Sa halip, si Mama Amparo ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas na. Walang hiya ka, sigaw ni Mama Amparo. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito at mag-astang may-ari. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang anak ko. Dahil sa sobrang puot, sumugod si Mama Amparo. Tinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, tulad ng ginagawa niya noon kapag hindi ko nasusunod ang gusto niya. Pero hindi na ako ang binhari na yumuyuko. Hindi na ako ang binhari na umiiwas. Bago pa dumapo ang kanyang palad sa pisngi ko, sinalag ito ng bodyguard sa aking tabi. Hinawakan siya nito sa pulso, hindi masakit, pero sapat para pigilan siya. Bitawan niyo ako, tili ni Mama Amparo. Nagpupumiglas na parang batang inagawan ng laruan. Tiningnan ko siya, diretso sa mata. Wala nang takot, wala nang respeto. Huwag mong dudumihan ang labi ko ng iskandalo mo, Amparo. Malamig kong sabi. Tinawag ko siya sa pangalan niya. Wala nang mama. Ang mga guards na yan, sinusunod nila ang utos ng tunay na may-ari. At sa pagkakaalam ko, hindi ikaw yon. Binalingan ko si Crystal. Nakatago siya sa likod ni Aris, pero kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang bagong designer bag, na tila iyon ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. At ikaw, Crystal? Sabi ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Salamat. Kumunot ang noo niya. Salamat? Salamat dahil kinuha mo ang basura sa buhay ko. Sagot ko.
Bagay kayo. Isang lalaking walang paninindigan at isang babaeng walang delikadesa. Pero may nakalimutan ka atang sabihin sa love mo. Tumingin ako kay Attorney Cruz at tumango. Naglabas si Attorney ng isang photocopy ng dokumento. Ang liham na tinanggap ni Crystal kaninang tanghali. Mr. De Los Reyes, sabi ni Attorney, ang notice na ito ay tinanggap ni Miss Crystal kaninang 12:00 ng tanghali. Alam niyang may eviction order. Alam niyang palalayasin na kayo. Pero itinago niya ito para maituloy ang party. Lumingon si Aris kay Crystal. Ang gulat ay napalitan ng galit. Ano? Alam mo to? Kaya ba ayaw mong ipakita sa akin ang delivery kanina? Babe, wait, let me explain. Natatarantang sagot ni Crystal, hinawakan ng braso ni Aris. Ayaw lang kitang ma-stress. Gusto ko lang maging masaya ka. Masaya? Asik ni Aris, winaksi ang kamay ni Crystal. Pinalayas tayo sa harap ng mga kaibigan ko dahil sa katangahan mo. Napanood ko silang mag-away. Ang magkasintahang kanina lang ay nagbubulungan ng I love you. Ngayon ay nagtuturuan na kung sino ang may kasalanan. Napakabilis ng karma. Tama na yan. Putol ko sa kanilang drama. Wala akong panahon manood ng teleserye nyo. Lumapit ako ng kaunti kay Aris. Amoy ko ang alak sa hininga niya. Ang amoy ng kasinungalingan. Aris, tatawag ko. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Ang pag-asa na baka pwede pa. Na baka madadaan pa ako sa awa. Binhari, please. Bulong niya, ginagamit ang kanyang malambing na boses. Para sa mga bata, ayaw mong lumaki silang walang ama. Diba? Pwede naman nating ayusin to. Uuwi na si Crystal. Tayo na lang ulit. Please, babe. Umiling ako ng dahan-dahan. Ang mga bata ay may ama, Aris. Pero ang ama na kailangan nila ay isang lalaking marangal. At hindi ikaw yon. Itinuro ko ang glass door ng lobby na ngayon ay binubuksan na ng mga guards. Sa labas, madilim na ang kalye. Wala nang ulan. Pero basa pa rin ang kalsada. Doon sa mismong spot kung saan ako nakatayo kagabi habang yakap ang mga anak ko. Kagabi, binigyan niyo ako ng 1 oras para mag-empake at umalis. Paalala ko sa kanila. Ang bawat salita ko ay may diin. Dahil naging mabuting asawa ako sa loob ng 10 taon, magiging mas mabait ako sa inyo. Tiningnan ko ang aking relo. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto. 10 minuto para ano? Tanong ni Crystal. Nanginginig. 10 minuto para pulutin ang mga kalat nyo at mawala sa paningin ko. Deklara ko. Pagkatapos ng 10 minuto, ipapatapon ko ang mga gamit na yan sa dump truck. Kilos. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Hindi na hinihintay ang kanilang sagot. Rinig ko ang pagmamakaawa ni Aris, ang tili ni Mama Amparo, at ang pag-iyak ni Crystal. Pero sa pagkakataong ito, ang mga boses nila ay parang ingay na lang sa background. Ingay na unti-unting nawawala habang sumasara ang pinto ng elevator. Sa huling silip ko bago tuluyang sumara ang pinto, nakita ko silang 3 na nag-aagawan sa paghakot ng kanilang mga gamit habang ang mga kapitbahay ay kumukuha ng video. Napahawak ako sa aking tiyan at huminga ng malalim. Tapos na ang unang yugto, anak, bulong ko. Nasa atin na ang korona. Mula sa rurok ng langit, bumagsak sila sa lupa nang walang sapin. 2:00 na ng madaling araw. Sa halip na ang malambot na Egyptian cotton sheets ng penthouse at ang tahimik na ugong ng split-type aircon, ang yumakap kay Aris ay ang amoy ng lumang sigarilyo na kumapit sa kurtina ng isang mumurahing motel sa Pasay. Ito lang ang kaya nilang rentahan gamit ang natitirang barya sa bulsa ni Aris dahil lahat ng cards niya ay declined at ang cash ni Crystal ay naiwan daw sa kanyang bag na hindi niya nahablot sa pagmamadali. Aris, patayin mo nga yung ilaw sa labas. Nakakasilaw. Reklamo ni Mama Amparo. Nakaupo siya sa isang monoblock chair, yakap ang kanyang sarili dahil nandidiri siyang humiga sa kama.
Ang neon sign ng motel sa labas ng bintana ay patay-sindi. Nagbibigay ng kulay pula at asul na liwanag sa kwarto, na lalong nagpapamukha sa kanilang mga gusgusin. Mama, sira ang blinds. Hindi ko mapapatay ang ilaw ng building. Iritableng sagot ni Aris na nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame na may mantsa ng tubig ulan. Ang init! Reklamo naman ni Crystal. Nasa harap siya ng maliit na salamin. Pilit na inaayos ang kanyang buhok gamit ang suklay na kulang-kulang ang ngipin. Sabi ni Kuya sa reception, aircon room to. Bakit parang oven? Dahil ito lang ang afford natin, Crystal. Sigaw ni Aris. Bumangon siya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumalabas na. Kung hindi mo itinago ang sulat, sana nakapag-withdraw ako ng pera. Sana nakahanap tayo ng matinong hotel. Ah, so kasalanan ko na naman. Ganti ni Crystal, humarap kay Aris nang nanlilisik ang mata. Sino ba ang nagpabaya sa asawa? Sino ba ang nagwaldas ng pera ng mga anak niya? Ako ba? Aris, sumabit lang ako sa'yo. Akala ko ba mayaman ka? Tumigil na kayo. Tili ni Mama Amparo. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Nasaan na ang gamot ko? Aris, bumili ka ng gamot ko. Wala na tayong pera, Ma? Sagot ni Aris, sabay hila sa kanyang buhok sa sobrang frustration. Katahimikan. Hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng kawalan. Biglang kumulo ang tiyan ni Aris. Isang malakas at nakakahiyang tunog. Hindi pa sila kumakain simula kagabi dahil sa gulo. Naalala niya ang pancit malabon na niluto ni Binhari, ang matatabang hipon, ang sarsa na gawa sa taba ng alimango, ang itlog na nilaga na paborito niya. Naalala niya kung paano niya ito tinakpan ng panyo dahil mabaho daw. Ngayon, ang tanging pagkain nila ay isang supot ng chips na nakuha ni Crystal sa vending machine sa lobby at tubig mula sa gripo na lasang kalawang. Kumuha si Aris ng isang piraso ng chips, matigas, maalat, walang lasa ng pagmamahal. Napapikit siya habang nanginunguya ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang multo ng kanyang asawa sa panlasa niya. Hindi dahil miss niya si Binhari, kundi dahil miss niya ang pagsisilbi nito. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ibang klase ng katahimikan ang bumabalot sa gabi. Nakahiga ako sa isang malawak na kama sa safe house. Ang kutsyon ay malambot. Ang unan ay amoy lavender. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog sina Marco at Maya. Ang lagnat ni Marco ay tuluyan ng humupa. Ang paghinga nila ay sabay at payapa. Isang musika sa aking pandinig. Nakadilat ako, nakatitig sa bintana, kung saan sumisilinag ang liwanag ng buwan. Walang neon lights, walang ingay ng busina. Hinawakan ko ang aking tiyan. Gumalaw ang baby, isang malakas na sipa. Napangiti ako. Sorry anak, bulong ko sa dilim. Sorry kung natagalan bago ako nagising. Pero pangako, mula ngayon, hindi ka na makakarinig ng sigawan, hindi ka na makakarinig ng panlalait. May kung anong kirot pa rin sa puso ko, ang kirot ng pagkawala ng isang pamilyang binuo ko sa isip ko. Masakit tanggapin na ang pinangarap kong happily ever after ay isa lang palang ilusyon. Pero naisip ko, mas mabuti nang wasak ang pamilya sa papel kaysa buo nga sa paningin ng iba. Pero durog naman ang pagkatao ko at ng mga anak ko. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ipinikit ko ang aking mga mata nang walang bigat sa dibdib. Walang takot na baka paggising ko ay may sumisigaw o may nagagalit dahil hindi mainit ang kape. Ngayong gabi, ang tanging katabi ko ay ang kapayapaan. At iyon ay sapat na. Samantala, sa masikip na kwarto ng motel, hindi dalaw ng antok ang dumapo kay Crystal. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tawag ng kanyang survival instinct. 3:00 ng madaling araw.
Humihilik ng malakas si Aris sa kama. Nakanganga, amoy pawis at alak. Si Mama Amparo naman ay nakatulog na sa monoblock chair. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka habang tumutulo ang laway sa kanyang mamahaling blouse na ngayon ay gusot na. Tiningnan sila ni Crystal nang may pandidiri na wala na ang kinang ni Aris, wala na ang CEO aura na nagustuhan niya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang talunang lalaki na walang pera at walang tirahan. Talo na siya. Bulong ni Crystal sa sarili. At hindi ako pwedeng sumama sa paglubog ng barkong ito. Dahan-dahan, parang isang pusa sa dilim, bumangon si Crystal. Tiniyak niyang hindi gagaanan ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy na tumutunog sa bawat tapak. Lumapit siya sa pantalon ni Aris na nakasabit sa pinto ng banyo. Dinukot niya ang wallet nito. Binuksan niya ito at nakita ang huling 2,000 piso, ang natatanging pera na itinabi ni Aris para sa pagkain at gamot ng nanay niya kinabukasan. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Crystal ang pera at isiniksik sa kanyang bra. Bayad mo na to sa oras na sinayang ko sa'yo, bulong niya. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Ang mga alahas na niregalo ni Aris, ang mga designer bags na binili gamit ang pera ng mga bata. Lahat iyon ay bitbit niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ng dahan-dahan. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Aris. Wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang pagmamahal. Ang naramdaman lang niya ay inis dahil kailangan na naman niyang humanap ng ibang lalaking kakapitan. Sumara ang pinto. At kasabay noon, naiwan sina Aris at Amparo sa dilim. Walang kamalay-malay na. Ang umagang darating ay mas madilim pa kaysa sa gabi. Kinabukasan nagising si Aris dahil sa init ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa sirang bintana. Masakit ang ulo niya, parang binibiyak sa dalawa dahil sa hangover. Uhaw na uhaw siya. Crystal? Tawag niya. Ang boses ay paos. Babe, paabot naman ng tubig. Walang sumagot. Bumangon siya at kinusot ang mata. Ma? Crystal? Nakita niya ang kanyang ina, natulog pa rin sa upuan. Pero ang kama sa tabi niya ay walang laman. Malinis. Walang bakas na may natulog doon. Tumingin siya sa paligid. Wala ang mga maleta ni Crystal. Wala ang mga sapatos nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aris. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala ang wallet niya sa pantalon. Nakita niya ito sa sahig, nakabukas at walang laman. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang wallet na kasing hungkag ng kanyang buhay ngayon. Ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Ang babaeng pinag-alayan niya ng kinabukasan ng kanyang mga anak ay ninakawan siya sa kanyang pinakamababang sandali. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tunog ng kampana ng simbahan para sa misa ng linggo. Ang tunog na dati ay nagpapatahimik sa kanya. Ngayon ay tila nanunuya. Pinagtatawanan ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kahangalan. Lunes ng umaga. Para sa karamihan, ito ang simula ng bagong linggo ng trabaho. Pero para sa akin, ito ang araw ng paghuhukom. Nakaharap ako ngayon sa laptop sa loob ng safe house, kausap si Attorney Cruz sa video call. Sa screen, makikita ang isang email na nakadraft na, handa nang ipadala sa Board of Directors ng kumpanya ni Aris. Attached sa email na ito, ang mga scanned copies ng bank transfers, pekeng resibo, at mga dokumentong nakuha ko habang naglilinis ako ng kanyang home office noon. Sigurado ka na ba dito, Binhari? Tanong ni Attorney Cruz. Kapag ipinadala natin ito, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Kulong ang aabutin niya. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang mga panahong tinitipid ko ang sarili ko para makabili ng gatas ng mga bata, habang siya pala ay nagpapakasarap sa mga mamahaling restaurant gamit ang pera ng kumpanya na ipinapangalan niya
sa mga bogus na suppliers. Send it, attorney. Madiin kong sagot. Gusto kong malaman ng mundo na ang tinitingala nilang arkitekto ay isa lang palang magnanakaw na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Pinindot ni attorney ang send. Samantala, sa Makati, pilit na inayos ni Aris ang kanyang sarili. Suot niya ang kaisa-isang gusot na polo na natira sa kanyang katawan. Wala siyang dalang sasakyan, kaya napilitan siyang mag-commute. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 10 taon. Ang kanyang sapatos na balat ay puno na ng alikabok at ang kanyang kilikili ay basa na ng pawis dahil sa siksikan sa MRT. Makakabawi ako, bulong ni Aris sa sarili habang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Magkaka-cash advance ako. Kakausapin ko si boss. Maiintindihan niya ako. Ako ang star architect ng firm. Buo ang loob niya. Ang kumpanya ang kanyang huling baraha. Dito, siya ang bida. Dito, iginagalang siya. Pagdating niya sa lobby ng building, diretso siya sa turnstile. Inilapat niya ang kanyang ID. Beep! Beep! Access denied. Umilaw ng pula ang machine. Sinubukan niya ulit. Pula pa rin. Manong, pakicheck nga. Sira ata ang machine niyo. Utos niya sa guard na nakatayo. Lumapit ang guard. Hindi itong ngumiti o sumaludo tulad ng dati. Sa halip, hinarangan siya nito gamit ang braso. Sir Aris, pinagbilin po ng HR na huwag kayong papasukin. Sabi ng guard sa boses na naririnig ng ibang empleyado na dumadaan. Anong wag papasukin? Are you crazy? I work here. Sigaw ni Aris. Ang muka ay namumula sa hiya. Papasukin mo ako, kundi ipapatanggal kita. Sir, sumunod na lang po kayo. Sagot ng guard, matigas at walang takot. Nasa labas na po si Ma'am HR Manager. Lumabas mula sa elevator ang HR Manager. May dalang isang kahon at isang puting sobre. Nasa likod niya ang 2 security officers. Aris, bati ng HR Manager. Malamig pa sa aircon ng lobby. Here are your personal belongings and here is your termination letter. Inabot niya ang kahon kay Aris. Muntik na itong mahulog dahil nanginginig ang mga kamay ni Aris. Termination? Bakit? Dahil ba late ako? Nautal na tanong ni Aris. Dahil sa qualified theft at falsification of documents. Sagot ng manager ng malakas. Nagtinginan ang mga tao sa lobby. Nakatanggap ang board ng ebidensya ngayong umaga. Napatunayan na nag-transfer ka ng pondo ng kumpanya sa personal account ni Miss Crystal Gomez sa ilalim ng pangalang Project Renovation. Milyon-milyong piso, Aris. Nanlaki ang mga mata ni Aris. Paano nila nalaman? Sobrang ingat niya. At alam mo kung ano ang nakakatawa? Dagdag ng manager na may halong pandidiri. Ang ebidensya ay galing sa mga resibong tinapon mo sa basurahan sa bahay mo, na pinulot at itinabi ng asawa mong tinawag mong tanga. Si Binhari ang nagpadala sa amin ng lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aris. Si Binhari, ang asawang akala niya ay walang alam, kundi magluto at maglaba. Ang asawang akala niya ay bulag. Siya pala ang nagmamasid sa lahat ng oras. Hindi totoo yan. Tanggi ni Aris, pero alam ng lahat na nagsisinungaling siya. Huwag ka nang bumalik dito, Aris. Pagtatapos ng manager. Hihintayin ka na lang ng mga abogado namin sa korte. Goodbye. Tinalikuran siya ng lahat. Naiwan si Aris sa gitna ng lobby, hawak ang kahon na naglalaman ng kanyang coffee mug at ilang piraso ng papel. Ang star architect ay naging isang basurang itinapon sa labas ng building. Lumabas siya ng building na tulala. Ang init ng araw ay tila tumutunaw sa kanyang pagkatao. Wala na. Tapos na. Kinapa niya ang kanyang bulsa para tawagan si Crystal. Umaasa na baka bumalik ito. Pero naalala niya, iniwan na siya nito. Ninakawan na siya nito. Wala siyang matatakbuhan. Wala siyang pera. Wala siyang bahay. Napaupo siya sa gutter ng bangketa.
Katabi ng mga taong grasa na dati ay nandidiring tignan niya. Ngayon, kabilang na siya sa kanila. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang taong natitira sa kanya. Garalgal ang boses ni Aris nang sagutin ni Mama Amparo ang telepono. Aris, nasaan ka na? Gutom na ako. Gutom. Ang init dito sa motel. Bungad ng matanda. Wala na. Humagulgol si Aris. Hindi na niya mapigilan. Wala na akong trabaho. Nalaman nila ang nakaw ko. Kakasuhan ako. Makukulong ako, Ma. Natahimik ang kabilang linya. Ma? Tawag ni Aris. Narinig niya ang isang kakaibang tunog, isang matigas na paghinga, parang nahihirapan, at ang tunog ng pagbagsak ng cellphone sa sahig. Ma! Mama! Sigaw ni Aris sa telepono, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Mula sa background, narinig niya ang boses ng roomboy ng motel na puno ng takot at pagkatarantar. Sir? Sir, yung kasama niyo po, bumagsak. Nangingisay. Tatawag po ako ng ambulansya. Nabitawan ni Aris ang telepono. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang ingay ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, ang bulungan ng mga tao sa bangketa. Lahat ay naging blangko. Ang nanay niya, ang kaisa-isang taong kumampi sa kanya kahit mali siya, ang taong nagpalaki sa kanya sa layaw, ay nasa panganib ngayon dahil sa stress na idinulot ng kanyang kapalpakan. Wala siyang sasakyan, wala siyang pera pang taxi. Tumakbo si Aris. Tumakbo siya na parang baliw sa gitna ng init ng tanghali. Ang kanyang mamahaling sapatos ay pumapadyak sa maruming semento. Ang kanyang polo ay basang-basa ng pawis na humahalo sa kanyang luha. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang star architect ng Makati ay isa na lamang ngayong desperadong anak na tumatakbo palayo sa kanyang mga kasalanan, sinusubukang habulin ng oras na siya mismo ang nag-aksaya. Pagdating niya sa ospital, isang pampublikong ospital na puno ng pila at amoy ng bleach na humahalo sa amoy ng sakit at kawalan ng pag-asa, nakita niya ang kanyang ina. Hindi ito ang St. Luke's o Makati Med na nakasanayan ni Mama Amparo. Nasa hallway lang siya, nakahiga sa isang manipis na stretcher na may kalawang sa gilid dahil wala nang bakanting kwarto. Maraming pasyente ang nakapaligid, maingay, mainit at walang privacy. Nakita niya si Mama Amparo. Ang babaeng laging matikas, laging nakataas ang kilay at puno ng alahas, ngayon ay nakangiwi ang kalahati ng muka. Ang kanyang bibig ay nakabuka, pero walang lumalabas na salita. Puro ungol na lang na hindi maintindihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kisame na may agyo. Ma. Napaluhod si Aris sa tabi ng stretcher. Hindi alintana ang dumi ng sahig. Hinawakan niya ang kamay ng ina na malamig at nanginginig. Ma, andito na ako. Sorry. Sorry, Ma. Lumapit ang isang resident doctor na pagod na pagod. Ang kanyang puting uniforme ay may mga gusot at mantsa ng kape. Tiningnan niya si Aris mula ulo hanggang paa. Isang lalaking mukhang mayaman pero amoy kalsada. Kayo po ba ang kamag-anak ni Mrs. Amparo de los Reyes? Tanong ng doktor habang nagsusulat sa clipboard. Ako ang anak, sagot ni Aris. Ang boses ay nanginginig. Doc, anong nangyari? Bakit nandito siya sa hallway? Ilipat niyo siya sa private room. May insurance siya. Bumuntong hininga ang doktor. Sanay na sa ganitong eksena. Sir, mild stroke po ang nangyari dahil sa sobrang taas ng blood pressure at stress. Naapektuhan ang speech center ng brain niya, kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. At tungkol sa kwarto, puno na po ang charity ward. Kung gusto niyo po ng private room, kailangan niyo pong mag-deposit ng down payment sa cashier ngayon din. Napalunok si Aris. Deposit? Magkano? 10,000 pesos po para sa admission.
Hindi pa kasama ang mga gamot. Mabilis na sagot ng doktor, sabay abot ng isang piraso ng papel. Ito po ang reseta. Kailangan niyo pong bilhin yan sa labas ngayon din. Emergency medicines po ito para bumaba ang BP niya at maiwasan ang panibagong stroke. Wala po kaming stock niyan dito. Tinanggap ni Aris ang reseta. Ang papel ay magaan lang, pero parang 1 tonelada ang bigat sa kanyang kamay. 10,000? Ni 10 piso ay wala siya. Ninakaw na lahat ni Crystal. Doc! Bulong ni Aris, hindi makatingin sa mata ng doktor. Baka pwedeng utang muna? Babayaran ko bukas. Star architect ako ng... Natigilan siya. Hindi na siya star architect. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pangalan. Pasensya na po, sir. Umiling ang doktor. Policy po ng ospital. Kung walang gamot, hindi po namin siya magagamot. Kayo na po ang dumiskarte. Tinalikuran siya ng doktor para asikasuhin ang isa pang pasyente na sumisigaw sa kabilang kama. Naiwan si Aris na nakatayo. Hawak ang reseta. Tumingin siya kay Mama Amparo. Nakadilat ang ina. Nakatingin sa kanya. Ang kanang mata nito ay lumuluha habang ang kaliwa ay nanlalaki sa takot at pagkabigo. Kahit hindi makapagsalita, rinig na rinig ni Aris ang sinasabi ng mga mata ng kanyang ina. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Pinalaki kita sa layaw pero hindi mo man lang ako maibili ng gamot. Garalgal na sabi ni Aris. Babalik ako. Gagawan ko ng paraan. Tumalikod si Aris at mabilis na lumabas ng ospital. Hindi niya kayang tagalan ang tingin ng kanyang ina. Hindi niya kayang amuyin ang amoy ng kahirapan. Ang pinaghalong amoy ng ihi, alkohol at pawis ng masa. Paglabas niya sa init ng araw, muli siyang napaupo sa gutter. Gutom, pagod at walang pera. Sino ang may kasalanan nito? Sa isip ni Aris, nagsimulang umikot ang gulong ng paninisi. Hindi niya sinisi ang sarili niyang pagnanakaw. Hindi niya sinisi ang luho ni Crystal. Hindi niya sinisi ang kayabangan ng nanay niya. Isang mukha lang ang nakikita niya. Si Binhari. Kasalanan mo to. Binhari. Bulong niya. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Kung hindi mo ako pinalayas, nasa aircon sana si Mama na ngayon. Kung hindi mo ako isinumbong sa HR, may pera sana ako pambili ng gamot. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Biglang naalala niya ang kambal, si Marco at si Maya. Ang mga bata ay nasa pangangalaga ni Binhari. At kung nasaan ang mga bata, nandoon ang pera, nandoon ang kahinaan ni Binhari. Isang madilim na ideya ang pumasok sa isip ni Aris. Isang desperadong plano ng isang taong wala nang mawawala. Tumayo siya. Pinagpag ang alikabok sa kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng awa o pagsisisi. Ang natitira na lang ay ang desperasyon ng isang hayop na nasukol sa kanto. Gusto mong maglaro ng api-apihan, Binhari? Bulong niya sa hangin. Pwes, gagamitin ko ang huling baraha ko. Tignan natin kung gaano kakatapang kapag hawak ko na ang mga anak mo. Naglakad siya palayo sa ospital, hindi para maghanap ng trabaho, kundi para maghanap ng paraan papunta sa eskwelahan ng mga bata. Ang dating ama na nagbigay ng buhay, ngayon ay handa nang gamitin ang buhay na yon bilang panakot. 3:00 ng hapon, ang init ng araw ay nagpapabigat sa hangin sa labas ng gate ng private school ni Marco at Maya. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan. Tinted ang bintana, tahimik na nagmamasid. Alam kong darating siya. Kilala ko si Aris. Kapag nasukol na siya sa pader, kapag wala na siyang matakbuhan, gagamitin niya ang huling bagay na alam niyang mahalaga sa akin, ang mga bata. Hindi dahil mahal niya sila, kundi dahil sila na lang ang natitirang asset na pwede niyang gamitin para kontrolin ako. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko siya mula sa malayo. Naglalakad siya papunta sa gate, pero hindi ito ang Aris na kilala ng lahat. Ang dating makisig na arkitekto
na laging nakasuit ay mukha na ngayong taong grasa. Gusot-gusot ang kanyang polo na may mantsa ng pawis sa kilikili at likod. Ang kanyang buhok ay magulo at kahit nasa loob ako ng kotse, parang naaamoy ko ang hinalong amoy ng alak at ospital sa kanya. Lumapit siya sa guardhouse. Nakita ko ang pakikipagtalo niya kay Manong Guard. Kumukumpas ang mga kamay niya. Sumisigaw. Pilit na ipinipilit ang kanyang karapatan. Tatay ako. Karapatan kong sunduin ang mga anak ko. Sigaw ni Aris, sapat para marinig ng ibang mga magulang na naghihintay din sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kotse. Sinenyasan ko ang 2 bodyguard na kasama ko na manatili muna sa likod. Kailangan kong harapin ito nang mag-isa sa simula. Bumaba ako. Ang tunog ng takong ko sa semento ay umagaw sa atensyon ng ilang mga nanay. Nakita nila ako. Maaliwalas. Maayos ang damit. Kalmado. Kabaligtaran ng lalaking nagwawala sa gate. Aris, tawag ko. Lumingon siya. Nang makita niya ako, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa galit, bigla itong napalitan ng isang mapagkunwaring pagmamakaawa. Alam niyang maraming nakatingin. Alam niyang may mga cellphone na nakatutok. Oras na para sa kanyang Best Actor performance. Biglang lumuhod si Aris sa semento. Binhari! Sigaw niya na may kasamang pekeng hagulgol. Parang awa mo na. Ibalik mo sa akin ang pamilya ko. Alam kong nagkamali ako, pero wag mo namang ilayo sa akin ang mga anak ko. Tatay ako, binhari. Tao lang ako na nagkakamali. Nagbulungan ng mga tao. Ang ilan ay naawa sa kanya. Ang iba ay tumitingin sa akin ng masama. Iniisip na ako ang matapobreng asawa na nagdadamot ng anak. Lumapit siya ng bahagya. Gumagapang na parang aso. Babe, please. Mahal na mahal ko kayo. Hayaan mo naman akong makita sina Marco at Maya. Kahit sandali lang. Miss na miss ko na sila. Tiningnan ko siya. Kung ito ang binhari noon, baka naniwala na ako. Baka naawa na ako at pinatayo siya. Pero nakikita ko ang galaw ng mata niya. Palingon-lingon sa mga kamera. Sinusukat kung epektibo ba ang drama niya. Tumayo ka dyan, Aris. Mahinahon kong sabi. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi ako tatayo hanggat hindi ko nakikita ang mga anak ko. Sigaw niya. Mas nilakasan pa para marinig ng lahat. Anong klaseng ina ka? Bakit mo ipinagkakait ang mga bata sa sarili nilang ama? Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking gate ng school. Labasan na. Ang mga bata ay nagsimulang magsilabasan. Hinahanap ang kanilang mga sundo. Nakita ko sina Marco at Maya. Hawak kamay silang naglalakad palabas. Suot ang kanilang uniforme. Bit-bit ang malalaking bag sa likod. Nang makita ni Aris ang mga bata, mabilis siyang tumayo. Marco! Maya! Tumakbo siya palapit sa kanila. Akmang yayakapin ang mga ito. Mga anak ko, andito si Papa. Pero ang sumunod na nangyari ang dumurog sa puso ng lahat ng nanonood at lalo na kay Aris. Sa halip na tumakbo palapit sa kanya, huminto si Marco. Nanlaki ang mga mata ng bata. Hinawakan niya ng mahigpit si Maya at umatras ang mga bata. Nagtago sila sa likod ng palda ng kanilang teacher, takot na takot. Natigilan si Aris. Naka-extend ang kanyang mga kamay sa ere, yayakap sa wala. Marco! Bulong ni Aris, nabasag ang boses. Si Papa ito. Bakit? Bakit kayo lumalayo? Lumapit ako at tumayo sa pagitan ni Aris at ng mga bata. Humarang ako bilang pader. Lumalayo sila, Aris, sabi ko ng malakas. Dahil hindi ama ang nakikita nila. Ang nakikita nila ay ang lalaking sumisigaw sa nanay nila gabi-gabi. Ang lalaking nagtulak sa atin palabas sa gitna ng bagyo. Sinungaling! Sigaw ni Aris, ang maskara ng mabuting ama ay nagsimula ng matanggal. Namula ang mukha niya sa galit. Nilason mo ang utak nila. Siniraan mo ako sa kanila.
Hindi ko kailangang manira, Aris. Sagot ko. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Kinuha ko ang aking cellphone. Ini-connect ko ito sa Bluetooth speaker na dala ng isa sa mga bodyguards ko. Gusto mong malaman ng mga tao kung gaano mo kamahal ang mga anak mo? Pues, iparinig natin sa kanila. Pinindot ko ang play. Umalingaw-ngaw sa buong kalsada ang boses ni Aris. Ang recording noong gabing pinalayas niya kami. Malinaw, matalim, at walang duda. Umuwi ka muna sa probinsya, Binhari. I need space. My career needs space. Ang batang nasa tiyan mo, yan ang sumisip-sip ng lahat ng swerte namin. Baka mahawa pa ako sa sakit nila. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga nagbubulungan kanina ay natameme. Ang mga cellphone na kumukuha ng video ay nakatutok pa rin. Pero ngayon, ang lente ay nakatuon sa halimaw na nabuking. Napatingin si Aris sa paligid. Nakita niya ang pandidiri sa mata ng mga tao. Wala ng awa, wala ng simpatiya. Aris, sabi ko, pinatay ang recording. Ang ama na nagtatakwil sa kanyang dugo kapag may sakit sila ay hindi karapat-dapat tawaging tatay kapag maginhawa na ang buhay. Doon na naputol ang pisi ni Aris. Ang kahihiyan ay naging purong puot. Papatayin kita! Sigaw niya. Sumugod siya, isang desperadong hayop na gustong manakit. Ang kanyang mga kamay ay nakaakma sa leeg ko, pero hindi siya nakaabot. Bago pa man dumapo ang kamay niya sa akin, 2 malalaking bodyguard ang dumamba sa kanya. Pinihit ang kanyang mga braso sa likod at isinubsob ang kanyang mukha sa semento. Click. Ang tunog ng posas ay parang musika ng katarungan. Dumating ang mga pulis na nakastation sa malapit. Aris de los Reyes, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft, violence against women and children, at attempted assault. Habang kaladkad siya ng mga pulis papasok sa patrol car, nagpupumiglas pa rin siya. Sumisigaw ng mga mura, isinusumpa ako. Pero hindi ko na siya pinansin. Tumalikod ako at lumuhod para pantayan ang aking mga anak. Nanginginig si Marco, umiiyak si Maya. Wala na anak, bulong ko. Niyakap silang dalawa ng mahigpit. Ipinaparamdam sa kanila na ligtas na sila. Wala nang monster, hindi na siya makakalapit. Hinalikan ko ang kanilang mga noo. Sa likod ko, ang tunog ng sirena ng pulis ay papalayo ng papalayo. Dala ang huling bangungot ng aming nakaraan. Tumayo ako at pinunasan ng luha sa mga pisngi ni Marco at Maya. Inayos ko ang kanilang uniforme na nagusot sa kaguluhan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga magulang na kanina ay mapanghusga. Ngayon ay nakatingin sa amin ng may halong respeto at takot. Nakita nila ang katotohanan. Nakita nila kung sino ang tunay na lumalaban para sa pamilya. Tara na, malambing kong aya sa mga bata. Pilit na pinasisigla ang boses ko. Gusto niyo ba ng ice cream? Yung double Dutch na paborito niyo? Tumango si Maya, sumisinghot pa rin. Si Marco naman ay huminga ng malalim, pilit na nagpapakatapang bilang kuya, at tumango rin. Inakay ko sila, pasakay ng aming sasakyan. Nang sumara ang pinto ng kotse, parang nagsara na rin ang isang mabigat na pinto sa aming buhay. Ang ingay ng mundo, ang bulungan ng mga tao, at ang sigaw ni Aris. Lahat ay naiwan sa labas, sa loob ng sasakyan, tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang pagbubukas ng mga bata ng wet wipes. Mama! Basag ni Marco sa katahimikan. Ang kanyang boses ay maliit at puno ng pag-aalinlangan. Babalik pa ba si Papa? Sabi niya. Kukunin niya kami. Humarap ako sa kanya mula sa front seat at hinawakan ang kanyang kamay. Tinitigan ko siya sa mata para maramdaman niyang seryoso ako. Hindi na anak, sagot ko ng may kasiguraduhan. Nasa lugar na siya kung saan hindi niya tayo pwedeng saktan. Hindi na siya makakalapit. Ligtas na tayo. Pangako yan ni Mama.
Nakita ko ang pagbaba ng balikat ni Marco. Tila nabunutan ng tinik. Sumandal siya kay Maya at ipinikit ang mga mata. Sumandal din ako sa aking upuan at napahawak sa aking tiyan. Ramdam ko ang pagod na sumisipsip sa bawat kalamnan ng aking katawan. Hindi biro ang makipaglaban sa taong minahal mo ng 1 dekada. Ang makita siyang nakaposas, kaladkad ng mga pulis habang sumisigaw ng masasamang salita sa akin. Masakit pa rin. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil naaawa ako sa kung ano ang kinahinatnan niya. Sayang ang pamilyang pwede sanang nabuo kung hindi siya nagpadala sa tukso at kasakiman. Pero tapos na, nakakulong na ang halimaw. Huminga ako ng malalim. Akala ko, kapag naipakulong ko na si Aris, magiging masaya ako. Pero hindi saya ang nararamdaman ko ngayon. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan. Biglang pumasok sa isip ko ang isang tao. Ang ugat ng lahat ng pamahiin. Ang babaeng nagtanim ng galit sa puso ni Aris, si Mama Amparo. Nabalitaan ko mula kay Attorney Cruz na nasa charity ward pa rin siya. Mag-isa, walang dumadalaw. Kailangan ko siyang harapin, hindi para maghiganti, kundi para tuluyan ng putulin ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Kuya! Utos ko sa driver. Ang boses ko ay mahina pero buo ang loob. Dumaan muna tayo sa ospital bago umuwi. Tumingin ang driver sa rearview mirror. Nagulat. Po? Sa ospital kung nasaan ang biyenan nyo? Tumango ako. Oo, may huling bagay lang akong kailangang ibalik sa kanya. Tumingin ako sa bintana habang umuusad ang sasakyan. Ang langit ay kulay kahel na, palubog na ang araw. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa wakas, handa na akong harapin ang bukas ng walang dala kundi pagpapatawad para sa sarili ko. Ang amoy ng pampublikong ospital ay nanunuot sa ilong. Isang matapang na halo ng alcohol, bleach, at amoy ng mga katawang hindi pa naliligo. Ito ang amoy ng pagdurusa. Ito ang amoy ng kahirapan na dati ay pandidirihan ni Mama Amparo. Pero ngayon, ito na ang kanyang mundo. Naglakad ako sa gitna ng siksikang ward. Ang suot kong puting bestida ay tila isang banyagang bagay sa lugar na ito na puno ng kulay abo at kalawang. Pinagtitinginan ako ng mga tao, siguro iniisip nila kung naligaw ako o kung isa akong anghel na dumalaw sa impyerno. Huminto ako sa kama, numero 37. Doon, nakahiga ang babaeng minsang naghahari-harian sa buhay ko. Si Mama Amparo, wala na ang kanyang makapal na makeup, wala na ang kanyang mga gintong alahas. Ang kanyang buhok na dating laging nakasalon ay puti na at sabog-sabog. Nakasuot siya ng manipis na hospital gown na may mantsa. Nang maramdaman niya ang presensya ko, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nanlaki ang mga ito nang makita ako. Sinubukan niyang bumangon, pero hindi niya magawa. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa stroke. Bin. Pilit niyang bigkasin ang pangalan ko, pero garalgal na tunog lang ang lumabas sa kanyang tabingi na bibig. Tumulo ang luha sa kanyang kanang mata. Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa puso ko ang galit. Hinanap ko ang pagnanais na sumbatan siya, na isigaw sa mukha niya na, "Buti nga sa'yo, o karma mo yan." Pero wala akong nahanap. Ang nasa harap ko ay hindi isang halimaw. Ang nasa harap ko ay isang matandang babae na nag-iisa, iniwan ng anak na pinalaki niya sa layaw at tinalikuran ng mundong akala niya ay kaya niyang bilhin. Ang galit ko ay napalitan ng awa. Hindi awa na magtutulak sa akin na kupkupin siya ulit, kundi awa para sa isang taong sinayang ang buhay sa pagiging masama. Lumapit ako at inilapag ang isang basket ng prutas sa maliit na mesa sa tabi ng kama. "Binayaran ko na ang bill mo, Amparo." Mahina akong sabi. Hindi ko siya tinawag na mama.
Bayad na ang kwarto mo para sa susunod na 1 buwan at nag-iwan ako ng pera sa nurse para sa gamot at pagkain mo. Mas lalong naiyak si Amparo. Inabot niya ang kamay ko gamit ang gumagalaw niyang kaliwang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, malamig at magaspang. Hinayaan ko siyang hawakan ako saglit bago ko dahan-dahang inalis ang kamay niya. Hindi ko ito ginawa dahil tanga ako. Patuloy ko. Diretso ang tingin sa kanya. Ginawa ko ito dahil ayokong magkaroon ng utang na loob sa iyo ang konsensya ko. Gusto kong matulog sa gabi na alam kong ginawa ko ang tama kahit na ginawa niyo sa akin ang mali. So, pilit na bigkas ni Amparo. Ang salitang hindi ko narinig sa kanya sa loob ng 10 taon, ngayon ay lumabas na parang isang basag na pinggan. Umiling ako. Huwag ka nang humingi ng tawad dahil pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Ayoko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa'yo. Masyadong mahalaga ang espasyo sa puso ko para punuin lang ng lason. Inayos ko ang kumot sa paanan niya. Ito na ang huling beses na pagsisilbihan ko siya. Ito na ang huli nating pagkikita, Amparo. Paalam ko. Ang pera na iniwan ko ay sapat na hanggang sa gumaling ka o hanggang sa makahanap ka ng matutuluyan. Mula ngayon, hindi na ako ang manugang mo. Isa na lang akong estranghero na naging mabait sa'yo sandali. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako lumingon kahit narinig ko ang pag-ungal niya. Isang iyak ng pagsisisi na huli na ang lahat. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng hangin ng Manila Bay. Malansa, pero sa akin amoy ito ng kalayaan. Nagpahatid ako sa driver sa may baywalk. Gusto kong maglakad. Gusto kong maramdaman ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Umupo ako sa isang bench na nakaharap sa dagat. Palubog na ang araw, pinipinturahan ng langit ng kulay kahel at lila. Ang ganda. Ganito pala kaganda ang mundo kapag wala kang inaalalang sasabihin ng iba. May dumaang nagtitinda ng sorbetes. Manong, pabili nga po, tawag ko. Bumili ako ng dirty ice cream. Cheese flavor. Kinain ko ito habang nakatingin sa dagat. Ang lamig at tamis nito ay humalo sa alat ng hangin. Napangiti ako. Dati, bawal akong kumain nito dahil sabi ni Aris ay madumi at pangmasa. Sabi ni Mama Amparo ay nakakataba. Ngayon, inuubos ko ang apa hanggang sa dulo. Masarap. Ito ang lasa ng pagpili para sa sarili. Hinaplos ko ang aking malaking tiyan. Malapit na tayong magkita, anak. Bulong ko. Lalabas ka sa mundong ito na walang bitbit na sumpa ng iyong ama. Wala kang utang na loob na babayaran. Malaya ka. Bilang sagot, naramdaman ko ang isang malakas na pagpintig sa aking sinapupunan. Mas malakas kaysa dati. Napahawak ako sa tiyan ko. Napangiwi ako. Isa pang pintig. Mas masakit. Parang may pumipiga sa balakang ko. Aray, daing ko. Akala ko ay dahil lang sa pagod o sa kinain kong ice cream. Sinubukan kong tumayo pero biglang may mainit na likido na dumaloy sa aking hita. Basang-basa ang aking puting bestida. Napatingin ako sa ibaba. Pumutok na ang panubigan ko. Ang sakit ay biglang naging sunod-sunod. Tila ba narinig ng sanggol ang sinabi ko tungkol sa kalayaan at gusto na niyang lumabas ngayon din. Manonong! Sigaw ko sa driver na naghihintay sa di kalayuan. Manonong, manganganak na ako! Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang mapayapang sunset ay biglang naging eksena ng emergency. Pero sa gitna ng sakit, sa gitna ng takot, may isang nga ngiti sa aking mga labi. Dahil alam ko, ang sakit na ito ay hindi sakit ng katapusan. Ito ang sakit ng isang bagong simula. Puti, puro puti ang nakikita ko. Ang kisame, ang ilaw, ang dingding. Pero sa gitna ng kaputian na yon, may pula. Ang matinding sakit na humihiwa sa aking balakang at kumakalat sa buong katawan ko.
Nasa delivery room ako ng isang pribadong ospital. Hindi na ito yung charity ward na pinuntahan ko kanina. Dito, ang hangin ay malamig at amoy malinis na alkohol. Walang ingay, maliban sa tunog ng heart monitor na tumutunog kasabay ng mabilis na pintig ng puso ko at ng sanggol. Sige pa, Binhari, kaya mo yan, anak. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ng isang kamay sa aking palad. Tumingin ako sa gilid. Si Mama Diwa. Kakarating lang niya galing airport, dire-diretso dito, nang malaman niyang manganganak na ako. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala, pero ang mga mata niya ay nagbibigay ng lakas. Masakit. Daing ko, habang umaalon na naman ang kontraksyon. Alam ko, anak, bulong ni Mama. Pinupunasan ang pawis sa noo ko. Pero ito na ang huling sakit. Pagkatapos nito, ligaya na. Ire anak, ibulas mo ang lahat ng sakit ng nakaraan. Huminga ako ng malalim. Inipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Inisip ko ang lahat ng gabing umiyak ako ng patago. Inisip ko ang lahat ng pang-aalipusta ni Amparo. Inisip ko ang pagtataksil ni Aris. Ginawa kong gasolina ang galit. Ginawa kong lakas ang sakit. Sa isang mahaba at malakas na pag-ire, naramdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking katawan. Para bang may isang malaking bato ang natanggal sa aking dibdib. At pagkatapos, ang tunog na pinakahihintay ko. Isang malakas at matinis na iyak ang pumailan lang sa buong kwarto. Ito ang iyak ng buhay. Ito ang iyak ng tagumpay. It's a healthy baby girl, anunsyo ng doktor habang inaangat ang sanggol. Napaluha ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pagmamahal na biglang umapaw sa puso ko nang makita ko siya. Ang liit niya, ang pula ng balat niya, at ang lakas ng boses niya, palaban, gaya ng nanay niya. Inilapag siya ng nurse sa dibdib ko para sa unang yakap. Unang dampi ng balat sa balat. Ang init niya ay tumagos sa kalamnan ko. Tinutunaw ang lahat ng lamig na naipon sa loob ng 10 taon. Hello, bulong ko. Hinalikan ang kanyang munting ulo na may manipis na buhok. Ang tagal kitang hinintay. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Mama Diwa, na ngayon ay umiiyak na rin sa tabi ko. Tinitigan ko ang aking anak. Ipinanganak siya sa araw na tinalikuran ko ang aking mapait na nakaraan. Ipinanganak siya sa araw na pinili kong mabuhay para sa sarili ko. Malaya, sagot ko ng may ngiti. Malaya de los Reyes. Dahil iyon siya. Malaya sa sumpa ng kanyang ama. Malaya sa utang na loob. Malaya kaming dalawa. Inilipat ako sa recovery room makalipas ang ilang oras. Tahimik at payapa ang paligid. Mahimbing na natutulog si Malaya sa bassinet sa tabi ng kama ko. Nakabukas ang telebisyon na nakasabit sa dingding. Nakamute, pero nakikita ko ang balita sa ilalim ng screen. Flash report. Napansin ni Mama Diwa na nakatingin ako, kaya kinuha niya ang remote para lakasan ng kaunti ang volume. Napansin ni Mama Diwa na nakatingin ako, kaya kinuha niya ang remote para lakasan ng kaunti ang volume. Sa screen, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, pero halos hindi ko na siya makilala, si Aris. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt na may tatak na detainee. Ang kanyang buhok ay ginupitan ng maikli, halos kalbo na. Ang kanyang mga mata ay malalim at itim, tanda ng walang tulog. Hupyak ang kanyang mga pisngi. Wala na ang arkitektong mayabang na nagtatapon ng pagkain. Ang nasa screen ay isang lalaking talunan. Nagsalita ang reporter. Kasalukuyang dinala sa City Jail ang arkitektong si Aris de los Reyes. Matapos ibasura ng korte ang kanyang petition for bail, nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng qualified theft at estafa na isinampa ng kanyang dating kumpanya, bukod pa sa kasong violence against women and children na isinampa ng kanyang asawa. Samantala, ang kanyang kasabwat na si Crystal Gomez ay kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga awtoridad matapos tumakas tangay ang mga
nakaw na alahas at pera. Pinanood ko ang pagpasok ni Aris sa selda. Isang bakal na rehas ang sumara sa pagitan niya at ng kamera. Klang! Tumingin sa akin si Mama Diwa. Gusto mo bang tapusin ang balita? Umiling ako at ngumiti ng tipid. Patayin mo na, Ma. Hindi na mahalaga yan. Pinatay ni Mama ang TV. Naglaho ang mukha ni Aris sa itim na screen at kasabay ng pagkawala ng imahe niya, naramdaman ko ang tuluyang paglalaho ng bigat sa dibdib ko. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring lungkot. Ang naramdaman ko ay wala, indifference. At iyon ang pinakamatamis na uri ng paglaya. Hindi na siya ang sentro ng mundo ko. Isa na lang siyang lumang palabas na hindi ko na panonoorin muli. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mama! Sabay na tumakbo papasok sina Marco at Maya. Bagong ligo sila at nakasuot ng malinis na damit, dala ni Manang Loring na nakasunod sa kanila. Shhh! Saway ni Mama Diwa nang nakangiti. Tulog ang kapatid niyo, dahan-dahan lang. Agad na huminto ang kambal sa pagtakbo. Naglakad sila ng dahan-dahan, tila mga ninja, papunta sa basinet. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Baby Malaya. Ang liit niya, Mama. Bulong ni Marco. Hawak ang rehas ng basinet. Parang manika. Pwede ko po ba siyang hawakan? Tanong ni Maya. Tumango ako. Dahan-dahan lang, anak. Hawakan mo ang kamay niya. Inabot ni Maya ang kanyang daliri at agad itong hinawakan ng maliit na kamay ni Malaya. Napangiti si Maya, isang ngiting abot hanggang tainga. Kuya, tignan mo. Ang lakas niya humawak. Tuwang sabi ni Maya. Pinagmasdan ko silang tatlo. Si Marco, si Maya, at si Malaya. Ang tatlong kayamanan ko. Lumapit si Mama Diwa at humalik sa noo ko. Proud ako sa iyo, anak. Hindi dahil matapang ka, kundi dahil pinili mong maging buo kahit pilit kang dinurog. Tumingin ako sa bintana. Ang gabi ay malalim na. Pero sa loob ng kwartong ito, napakaliwanag. Dati, akala ko, kailangan ko ng asawa para matawag na pamilya. Akala ko, ang pagiging single mother ay isang kapintasan, isang kakulangan. Pero habang pinapanood ko ang aking ina na nagpapatawa sa aking mga anak at ang aking bagong silang na sanggol na payapang natutulog, na-realize ko ang katotohanan. Hindi kami broken family, buo kami. Sobrang buo dahil puno kami ng pagmamahal na totoo, respeto at katatagan. Ang mga tinik ay naalis na, ang bagyo ay lumipas na. Pumikit ako at narinig ko ang mahinang paghuni ni Malaya. Ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Ako si Binhari at tulad ng bahaghari pagkatapos ng ulan, ang tunay kong kulay ay lumabas na. 5 taon. 5 taon ang lumipas mula nang isara ang pinto ng selda ni Aris at buksan ang pinto ng panibagong buhay para sa amin. Mabilis ang panahon, pero sa bawat araw na lumipas, mas lalong humihilom ang mga sugat. Ang araw na ito ay espesyal. Nakatayo ako sa isang malawak na entablado sa harap ng daan-daang tao. Ang liwanag ng camera flashes ay kumikislap sa aking mukha, pero hindi na ako nasisilaw. Sa likod ko ay ang pangalan ng aking kumpanya, Bahaghari Living, ang ikatlong branch ng aking furniture and home decor business. Suot ko ang isang kulay lilang bestida na gawa sa seda. Hindi na ito kupas na duster. Ito ang kulay ng pagiging reyna. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sabi ko sa mikropono. Ang boses ko ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang bawat upuan, bawat mesa, bawat ilaw na makikita nyo dito sa loob ay hindi lang basta muebles. Ang mga ito ay simbolo. Simbolo na kahit gaano kagulo at kadilim ang isang bahay, kaya itong ayusin, pagandahin, at gawing isang tunay na tahanan. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti ako. Sa gitna ng audience, nakita ko sina Mama Diwa, Manang Loring, at ang aking 3 anak,
Si Marco na 12 taong gulang na. Si Maya na kasing edad niya. At si Malaya na 5 taong gulang na ngayon, suot ang isang maliit na bestida na kapareho ng sa akin. Kumakaway sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng pagbati at pag-inom ng champagne, may isang taong tahimik na nanonood mula sa kabilang kalsada. Si Aris, kalalabas lang niya ng kulungan 2 buwan na ang nakakaraan. Payat siya. Ang dating kinis ng kanyang muka ay napalitan ng mga linya ng pagod at pagsisisi. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Nakasuot siya ng luma at maluwag na damit. Isa lang siyang anino mula sa nakaraan. Nakita niya ako sa malaking LED screen sa labas ng building. Nakangiti, matagumpay, masaya. Nakita niya ang mga anak niya. Malulusog, masisigla, at hindi na siya hinahanap. May pagkakataon, sanang lumapit siya pero hindi niya ginawa. Alam niyang wala na siyang karapatan. Alam niyang ang tulay na nag-uugnay sa kanila ay matagal nang sinunog ng kanyang mga kasalanan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nawala sa gitna ng maraming tao, dala ang bigat ng kanyang karma. Saan napunta ang iba? Si Doña Amparo ay namatay sa loob ng charity ward 1 taon matapos makulong si Aris. Namatay siyang mag-isa, walang anak na nag-alaga, walang manugang na nagtimpla ng kape. Ang huli niyang hiling, ayon sa nurse, ay makakain daw sana siya ng pancit malabon. Si Crystal naman ay hindi na natagpuan. May mga balibalitang nangingikil siya ngayon ng mga matatandang dayuhan sa Hong Kong, habang may iba namang nagsasabing nakakulong siya sa Thailand dahil sa drug trafficking. Ang sigurado lang, ang buhay na ninakaw niya ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Gabi na nang makauwi ako. Ang bahay namin ay hindi na isang penthouse sa Makati, kundi isang villa sa tabi ng dagat sa Batangas. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging ingay ay ang alon na humahampas sa dalampasigan. Naabutan ko ang mga anak ko sa sala, naglalaro ng board game, kasama si Mama Diwa. Ang tawanan nila ay musika sa aking pandinig. "Mama, andyan ka na!" Salubong ni Malaya. Tumakbo at yumakap sa aking mga binti. Binuhat ko siya. Ang bigat niya ay masarap sa pakiramdam. Hinalikan ko siya sa pisngi na amoy pulbos pa. "Kamusta ang party, Mama?" Tanong ni Marco, na ngayon ay mas matangkad na sa akin. "Masaya, anak," sagot ko. Pero mas masaya dito. Umupo ako sa sahig kasama sila. Nakisali sa kanilang laro. Habang pinapanood ko ang kanilang mga mukha na nagliliwanag sa tuwa, naisip ko ang tanong na laging tinatanong sa akin ng mga reporter sa interview. "Nagpatawad ka na ba?" Ang sagot ko ay palaging oo. Pinatawad ko na si Amparo dahil sa pagiging biktima rin niya ng sarili niyang kamangmangan. Pinatawad ko na si Crystal dahil alam kong hindi siya sasaya hanggat hinahabol niya ang yaman ng iba. At pinatawad ko na si Aris, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan. Pero ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang ibinigay ko sa sarili ko. Pinatawad ko ang binhari na nagbulag-bulagan. Pinatawad ko ang binhari na hinayaang tapakan ang kanyang pagkatao. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mabubuo ang binhari na nandito ngayon. Hinawakan ni Mama Diwa ang kamay ko. "Okay ka lang, anak?" Tumingin ako sa kanya, sa mga anak ko, sa bahay na puno ng pagmamahal. Tumulo ang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. "Okay na okay po, Ma," sagot ko, ngumingiti sa gitna ng pagluha. Buong-buo na po ako. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ginto, hindi mansyon, o mamahaling sasakyan. Ang tunay na yaman ay ang paggising sa umaga na ang puso mo ay tahimik, ang isip mo ay malaya, at ang mga taong mahal mo ay nasa tabi mo, ligtas at masaya. At sa wakas, mayaman na ako. Sobrang yaman.